Maibabala ang ating mga kapatid na Muslim, ang ating mga kababayang Pilipinong Muslim kay Marcos Jr. Kasi po, ayan ang sabi nga, kasalanan, mortal, hindi lang, kasalanan na nga sa batas, kasalanan din sa mga paniniwala ng mga kapatid nating Muslim ang paggamit ng ipinagbabawal na droga. Kahit dinidinay ni Marcos Jr. dahil ayaw niya magpa-drug test, yun na lang Marcos Jr. para matapos ang usapin na ikaw ay bangag, ikaw ay adik. Para mawala ang pagdududa, lalo't nagsalita na yung kapatid mo, magpa-drug test ka. Dahil hanggat hindi mo ginagawa yan, lalong kakalat ang issue na ikaw ay naggumagamit ng ipinagbabawal na gamot. At mga kababayan, ang pinuno ng departamento na magpapatupad ng batas sa Pilipinas, siya pa ang lumalabag sa batas. Paano mo pasusundin ang mga Pilipino na sumunod sa batas, lalo na sa saligang batas, kung ikaw mismo ay lumalabag? So, nagsalita ang kapatid mo sa rally ng INC na natapos tuloy ng napakaaga. Ilagay ko sa aking notepad mga ating. Kasi isa pa sa mga chika na isi-share ko sa inyo sa next live natin sa Princess Maui 2, hindi dito sa main channel ha. Kaya abangan nyo yung ating, hanapin nyo po ang Princess Maui 2, ang ating backup channel. And thank you so much po sa mga Mawinians, sa mga nandito na sa Princess Maui 1, pero nakasubscribe din sa backup channel natin. Thank you so much. Okay. Save ko lang sa notepad ko, nakakalimutan ko kasing iba eh. Okay. Naaalala ko lang siya pag nadidiscuss natin. So nagsalita yung kapatid mong Iwi na ikaw raw ay alam na ng pamilya nyo na nagdodroga noon pa, 'di ba? Nakikiusap ngayong kapatid mo na umuwi na kayo at kayo magpagaling, deadma ka. Ang sabi pa ng spokesperson mo, nakapagpa-drug test ka na noong 2021 bago ka pa tumakbo, nung panahon na tumakbo ka bilang Pangulo. Teka muna, that was 2021. O kahit 2022 pa, almost 5 years nang nakakalipas. Malay namin. Kung nagpakalinis ka lang nung filing of candidacy, tumigil ka lang siguro para clear ang ihi mo, and then right after, gamit ka ulit. Pwede yon. Very controversial kasi yung ano na yun eh, yung drug test ni Ngiwi nung tumakbo siya bilang Pangulo noong 2022. Okay? Parang specific lang yun eh. Sa isang uri ng bisyo. Halimbawa, yung kanyang drug test mga kababayan ay para lang sa sa traces ng tiabo. Ganon. Parang ganon yata yung kanyang, yun yung nare-recall ko na eksena nung kanyang drug test. Okay, kaya medyo controversial. Parang yung test na yon, parang in-interview pa nga yung hospital eh. 'Di ba? Parang siniwi raw ang namili kung anong substance ang i-test kung meron siya. And clear. So kung halimbawa yung test na yun is for methamphetamine, right? Or para sa tiabo, at hindi naman siya nagtiabo, ay di clear siya o negative siya sa drug test. What if yung kokaina, yung marijuana, at kung anik-anik pa? May ganun bang uri ng, shoutout sa mga medical experts, may ganun bang ganap mga ate at kuya? At pwede ba yun na siya ang mamimili? May ganung eksena yun eh. Kaya naman Ngiwi, nagsalita na yung kapatid mo, even si VP Sara, okay? Tapos yung asawa mo na iskandalo pa sa Amerika na may namatay na kasama na overdose kuno ng aksidente sa kokaina. Aba, tumatabingi na ang iyong panga, parang nagra-rhyme lahat. No? Magpa-drug test ka. At hanggat hindi mo ginagawa yan, tuloy ang pagdududa ng madla. Tama? Pakinggan po natin yung balita mga kababayan hinggil sa sinabi ng mga kapatid nating Muslim kasi sabi nga nila haram
or malaking kasalanan itong gumagamit ka ng ipinagbabawal na gamot. Niloko mo ang taong bayan. Lalo na kung nag-submit ka ng drug test at negative ka noon, malay namin kung totoo yun. Right? Kung tama na negative ka, baka mamaya nasuhulan pa yung whoever para clear ka, di ba? Pakinggan muna natin ang balita, mga kababayan. Haram o mahigpit na ipinagbabawal sa mga kapatid na Muslim ang paggamit ng iligal na droga. At matapos ang revelasyon ni Senator Amy Marcos, may hamon sila ngayon kay Pangulong Marcos Jr. Kung ano ito, alamin sa report ni MJ Mondehar. Ang paggamit ng illegal drugs ay ipinagbabawal yan ng aming relihiyon. Mahigpit na ipinagbabawal ng aming relihiyon dahil nilalason nito ang isang katinuan ng pag-iisip. Yan ang pahayag ng One Bangsamoro Coalition sa kanilang soft launching sa Quezon City nitong Huwebes ng umaga, November 27. Ayon sa grupo na binubuo ng iba't ibang Muslim organization sa buong Pilipinas, nakababahala ang pagtukoy ni Senator Amy Marcos sa kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos na umunoy gumagamit ng cocaine. At mas lalo ngayong nagsalita na yung kanyang kapatid na kung talagang siya ay gumagamit ng ipinagbabawal na droga, ay masasabi natin na wala na siyang moral ascendancy. Maring ipinagbabawal sa Islam ang paggamit ng iligal na droga at ito'y mahigpit na sinusunod ng mga kapatid nating Muslim. Ayon sa One Bangsamoro, higit 10 milyon na ang bilang ng mga Muslim sa Pilipinas. Mga mamamayang nagmamasid sa umunoy matinding korupsyon sa pamahalaan at ang issue ng umunoy drug use na araw-araw umuusig sa presidente. Kailangan tumindig na tayo dito. Kailangan manindigan tayo at kailangan manawagan tayo sa presidente na siya ay sumailalim sa isang hair follicle drug test. Mismong si Senator Amy Marcos na ang naghamon sa Pangulo at sa kanyang pamilya na magpa-hair follicle test. Iyan din ang hamon ni Vice President Sara Duterte mula nang ito'y magsalita sa umunoy issue ng drug use ng Pangulo. Enero ngayong taon, ganito ang naging tugon ng PBBM na hamunin siya ng kanyang dating Executive Secretary na si Attorney Vic Rodriguez na magpa-hair follicle test. No. Plano. What they say, public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test. Ngunit para sa mga kapatid na Muslim, hanggat hindi napapatunayang hindi gumagamit ng droga ang Pangulo, mananatiling makasalanan ang tingin nila kay PBBM batay sa turo ng Islam. Ito ay isang haram, ito ay ipinagbabawal ng aming relihiyong Islam at ang mga taong gumagamit ng droga ay walang karapatan mamuno sa ating bayan. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondehar, SM9 News. Alright. Mga kababayan, shoutout po sa mga kapatid nating Muslim. May isa nga tayong kakilala na I think invited rin dito sa event na ito. Pinuntahan din ito ng mga vloggers, di ba? Mga DDS vloggers. Ang balita ko mga kababayan, panauhing pandangal nila supposedly si Chavit Singson. Alam niyo ba yon? Ewan ko kung may napanood kayong mga ibang vloggers na nag-vlog patungkol dito sa event na ito. Pero ang pagkakalam ko, ay guest speaker dapat nila si former Governor Chavit. Naku. Anyway, sumama lang po ang pakiramdam ni Chavit Singson kaya raw po hindi nakapunta sa event na ito sa Aberdeen Court in QC. So ayan na, nagsasalita na mga kababayan nating Muslim. Ngiwi, kapatid mo na ang nagsabi, gumagamit ka. Ano ang sabi ni Ngiwi? That woman on TV or something, she is not my sister. Yung sabi niya, yung nagsasalita ika na yan or nagsalita na yun sa rally ng INC, hindi ko yung kapatid, ibang tao yan. Kumbaga ang gusto niya, binabaliktad pa, sabi ko nga sa inyo, parang ginagaslight pa nga niya eh. Binabaliktad niya. Parang ang gusto niya sabihin, si Amy Marcos ang wala sa tamang pag-iisip. Okay? Na hibang, lutang, bangag, or whatever. Right? Ano ang gusto mo iparating, Marcos Jr.? Na bangag rin ang kapatid mo? Nagtuturoan kayong dalawa? Nawala siya sa tamang huwisyo, kaya niya nasabi yon. Ang dami ng proof. Ang dami na, sa sabi Spokes Harry Roque, ang hawak niyang
Polvoron video ay napa-authenticate ng 2 beses ng mga forensic experts. Hindi AI. May Polvoron video na kunan ka sa Bataan. I think that was in 2024, mga buwan ng Marso, Abril. Okay, summer yun. Nakita ka na puro polvos dini, inabutan ka na lang ng panyo para punasan yun. Tamo, hindi mo naramdam. Kaya siguro, di ba hinamo na nga ni Attorney Vic? Pero wala siyang pakialam, no? Kabalan, manhid, no? Ngiwi, alam nyo, I don't know if maybe ini-enjoy talaga niya yung perks ng stardom or ng yung prominence, whatever, ng kanyang posisyon, no? But what if ngiwi ikaw ay held hostage na pala? What if para magawa ng mga magnanakaw at ng mga kurakot ang kanilang krimen at ang pagnanakaw nga ng kabanambayan, ay mina-microdose ka or nilululong ka lalo sa pulburon. So ikaw naman ay enjoy mo kasi addicting 'yun, 'di ba? Right? Nakakahibang. Talagang nakaka-addict. So ikaw naman ay enjoy mo yung lakas tama, go ka lang. Pero habang ikaw ay 'di ba, nasa alapaap, yung babaeng ahas, yung pinsan mong tambaluslos, 10 ng kanilang mga alagad at kakuntsaba, tuloy ang ligaya. Habang ikay lutang, habang ikay, di ba, lakas ng trip mo, sila naman lakas din ng ng energy ng pagkamkam. So ayan, nagsasalita na yung mga kababayan natin Muslim. Kasalanan sa kanilang relihiyon ang gumamit niyan. Wala kang karapatang humawak ng pwesto. Mabuti ka hindi ka nababato kapag pumupunta ka ng Mindanao, right? Mabuti hindi nababato yan. Or nakukuyog ng mga kababayan nating Muslim at saka ng mga Mindanaoans, di ba? Post ni Kiko Barzaga, mga kababayan, Philippine drug trade has increased under President Marcos. Maybe this is sarcasm, but there's truth to this. Lumakas ang industriya ng droga, ang kalakaran ng droga, ipinagbabawal na droga sa ilalim ng iyong pamumuno. Pinagdududahan ka na ngang gumagamit, tapos lame pa yung campaign against illegal drugs mo. Right? Yung kampanya mo sa laban sa kampanya kontra sa pinagbabawal na gamot, wala. Ayaw nyong may magugurgur. Parang binigyan mo ng assurance, hindi lang yung mga users, kundi yung mga pushers, pati yung may mga negosyo niyan, na hindi sila mapapahamak under your watch. So tuloy ang negosyo. Paano kayo nakaka-confiscate? Kapag may nahaharang, kapag may nakitang lulutang-lutang na bulto ng mga tiyabo sa dagat, malay nyo, drop-off pala yun. Drop-off point. Eming nahuli na confiscate, itatago sa krami, malay natin kung... Kasi may mga eksena raw mga kababayan na nire-recycle, di ba? Benta ulit. Ano na ang update dun sa ilang tonelada yung naharang sa Alitagtag? Yung isang van? Ano nangyari? Closed door, ano ba yung closed door investigation ba yun? Private session, whatever? Wala na kaming balita. Okay, ang alam namin, sa mga communities, ang dami na namang payat. Nagpayatan na naman, naglubugan na naman ang mga mukha. Malala na naman ang krimen. Ayun nga mga kababayan, may pinaslang sa Digos, Davao del Sur, yung nagbigay si VP Sara ng 1 million pabuya sa kung sino mang DDS kasi yun yung kapitan. Bumabati ko siya sa mga korap habang nagla-live, binangbang. Maybe hanapin ko para makita nyo Nag-post din ako niyan. 'Di ba? Okay. Sandali Mawis, Princess Maui. Dito sa page ko, shinare ko, even si Mayor Baste Duterte, mga ate at kuya, ay nagsabi na magdadagdag. Ito ang aking page mga kababayan, paki-follow na lang. Ayan latest post ko.
Si VP Sara nangakong magbibigay ng 1 million pesos sa makakapagturo doon sa bumaril sa kapitan na kaalyado ni Vice President Sara Duterte. Si Mayor Baste rin ay magdadagdag ng another 1 million pesos bilang pabuya sa makakapagturo doon sa gumurgor sa kapitan na yon. Ano pangalan? Barangay Kapitan Dodong Bukol ng 3 de Mayo, Digos City, Davao del Sur. Para daw magkaroon ng hustisya ang pamilya or mga naiwang pamilya ni Kapitan Dodong Bukol. Magdadagdag siya. So, ituro ang pumatay at kung sino ang nag-utos. 2 million na mga atat kuya. Ganito, ngiwi. Ang lala ng krimen, baha ang droga, tapos ayaw mo magpa-drug test. What does it mean? Di ba parang nagko-corroborate mga atat kuya? Palpak, wala kang war on drugs. Ayaw mo may mamamatay. Siguro mga kababayan, hindi lang ito assurance, no? Sa mga, baka kaibigan nila eh. O kakilala nila ang may mga negosyo ng ganyan. Plus, baka takot siyang makulong sa ICC. Matulad kay Tatay Digong. Makasuhan ng crime against humanity. Tama? Takot siya sa sarili niyang multo? Ganun ba yun mga tatkuya? Which is which? Kaalyado niya yung mga nagnenegosyo ng illegal? Or takot siyang magaya kay PRRD? Wala dapat nakakulong na Tatay Digong kung hindi ka traidor, ngiwi. Takot ka lang mabatikos ng dating presidente. Bakit? Maraming nakikinig at magaling. At kapag pinuna ka, magmumukha kang lampa. Tama? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.